Ay, init, grabe. Yan guys. Ay, nako. Super init guys. Yan, friendly advice. Woo. Lagi kayong magdadala ng tubig. At yung ganyang katinding init, iwas-iwas kayo dyan. So, may mga ani-anina ng mga poste-poste dyan sa mga paligid nyo or mga buildings. Ayun, para kahit pa paano visible tayo, tago-tago tayo doon sa mga anino ng mga poste, building or puno. Total, sobrang init. As long naman na siguro medyo maluwag naman doon sa area, yun lang tayo sa gilid-gilid. Kasi kahit pa paano, kita pa rin natin yung kalsada kung may cracking ba dyan or baka may mag-cause ng pagka-traffic, minsan hinang traffic, yan. Pero importante pa rin kasi yung natin, kalusugan natin. Kaya naman tayo nagtatrabaho, di ba? Para siyempre, pamilya, hindi para ang problema yung pisina sa atin. Siyempre, alagaan din natin yung natin, yung kalusugan. Nagtatrabaho ka at the same time, malusog yung katawan mo, di ba? Siyempre, unang-una yun. Kaya yun lang guys, maging lang tayo, maging mapag lang tayo. Dati kasi init, di ba? Super. Naman na may tsura ng init pa yun, langit oh. Grabe. Ay nako, ang dami kong kaibigan na witness na nawala sila, kinuha sila ng ganyang init, ng ganyang ang ganyang klaseng panahon. Marami na rin akong nakitang istorya na dahil lang sa panahong mainit yun, nawala sila. Or yung iba naman na heat stroke, nakasurvive, yun, matanggal na rin sa trabaho kasi nga, syempre pag na-stroke ka, buwan, diba, ang bibilangin bago ka makarecover, diba? Kaya nakakalungkot. Pero kung magdadala naman tayong tubig lang yan guys. Tsaka proper na pag sa natin, sa katawan, pag-analyze kung kaya ba natin yung init, go on. Lalo sa may mga edad-edad na talagang medyo papunta na ng senior, mahirap ang ganyang kainit. Kaya payo ko lang guys, uminom tayo ng maraming tubig pag ganyan yung panahon. Ay, mahirap ang buhay, pero mahirap din ang malagay sa alanganin, di ba? Yung naman sana, pero syempre nangyayari talaga yan sa realidad. Hindi naman natin sinasabi to dahil lang meron tayong gusto sabihin. Siyempre para maiwasan natin yan. Gaya nga ng lagi ko sinasabi sa mga driver na nahuhuli ko or na-apprehend ko, yung aksidente, nandyan lang yan, naiiwasan ang aksidente. Kung, di ba, kung hindi ka nagpiting the red light, natingin mo, mababangga ka, ma-aksidente ka. Di ba hindi? Kung nag-antay ka lang na mag-green, mag-go lang siya ng normal,
Aksidente ka ba? Eh, pwede ba hindi? Kung hindi ka ba nag-counterflow, mababangga mo ba yung tumawid? Oh. Eh ba, hindi naiiwasan ng kapahamakan. Lalo na kung may pagkasamang pag-iingat, di ba? Kaya ganun din sa kalusugan. May iwasan ng kapahamakan or sakit kung may proper kang pag-aalaga sa kalusugan. Parang sa banggaan lang din yan or sa mga sasakyan. Para maiwasan ng mga sakuna, banggaan, sumunod tayo sa rules ng kalsada, ng lane marking, signboard, at mga traffic enforcer na nag-a-assist sa inyo araw-araw. Okay? Hanggang sa muli. And ito pa rin ang inyong Kuya Balong na nagsasabing ang buhay ay parang traffic light. May pula, may green, at may dilaw. Adios.